Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Tunay ngang napakasarap magmahal. Yung tipo ng relasyon na masaya at pakiramdam mo ay lagi kang ligtas kapag kasama mo ang taong mong minamahal. Yan ang ating kwento ng storya ngayon. Dalawang Pinay nurse abroad ang napahamak sa Amerika sa kamay pa mismo ng taong kanilang pinagkatiwalaan at minahal. Para sa unang kwento, isang nurse ang nakipagsapalaran sa Amerika kasama ang lalaking ipinaglaban pa niya mula sa kanyang pamilya. Ang Pinay ay kinilalang si Daisy Casalta Dahan, 28 years old. Si Daisy ang bunso sa kanilang pamilya at mayroon siyang isang kuya. Nagmula si Daisy at ang kanyang pamilya sa bayan ng Bohol. Si Daisy ay nakapagtapos ng kursong nursing at naging isang ganap na nurse kalaunan. Taong 2011 nang makilala niya ang lalaki na si Richard Magdayo Dahan na 40 years old. Si Richard ay isang chef sa isang kasino at ang pamilya niya ang nagmamay-ari ng isang resort sa Bohol. May mga anak na si Richard sa una niyang naging karelasyon. 12 years ang tanda ni Richard kay Daisy. Kahit na malaki ang agwat ng kanilang mga edad, naging malapit na magkaibigan ang dalawa at kalaunan ay nagkaroon ng relasyon. Sinabi naman ni Richard kay Daisy ang tungkol sa dati niyang karelasyon at siya ay may mga anak na din. Buong puso naman siyang tinanggap ni Daisy. Nang malaman ito ng pamilya ni Daisy, tutol sila sa kung anong merong relasyon sina Daisy at Richard. Masyado naman daw kasing matanda si Richard para kay Daisy. Subalit kahit na ganon, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pagmamahalan. Bumukod ng bahay sina Daisy at Richard at nanirahan doon ng 7 buwang magkasama. Hanggang sa nagdesisyon na silang magpakasal. Nang marinig ito ng kuya ni Daisy na si Ramil, mariing tumutol ang lalaki. Magmula kasi ng bata pa sila ni Daisy, siya na ang pumuprotekta sa kanyang kapatid. Sa katunayan, ilang beses nang muntik mapahamak si Daisy kung hindi lamang siya nasagip ng kanyang kuya. Para kay Ramil, tungkulin niyang protektahan ang kapatid mula sa anumang maaaring ikapahamak nito. Maging ang mga magulang ni Daisy ay hindi payag sa pagpapakasal nito kay Richard. Ayon sa tatay ni Daisy, may kakaiba siyang nararamdaman sa pagkatao ni Richard, kaya hindi niya ito gusto para sa kanyang anak. Mapapalayo rin kasi si Daisy kung sakali dahil sa Las Vegas sa Amerika, balak ni Daisy at Richard na manirahan. Sa kabila ng lahat ng pagtutol, ipinaglaban ni Daisy ang pagmamahal niya kay Richard. Hindi na siya napigilan pa ng kanyang kuya at ng kanyang buong pamilya sa kanyang pagpapakasal. Lumipad patungong Amerika ang magkasintahan at doon na rin nagpakasal. Pinaniniwalaan na si Richard ang nagdala sa Amerika kay Daisy. October 2011 nang ikasal ang dalawa sa Las Vegas at maituturing na matamis ang naging simula ng kanilang pagsasama. Kahit naninibago pa sa bagong bansa, naghanap agad ng trabaho si Daisy dahil kailangan niyang kumita ng pera. Nagkataon naman kasi na pagbalik ni Richard sa Amerika, kailangan niyang sumailalim sa isang operasyon kaya tinanggal muna siya sa trabaho habang siya ay nagpapagaling. Dahil likas naman masipag at mabait si Daisy, naging madali para sa kanya ang magkaroon ng mga kaibigan at maging mapagbigay. Nakahanap din siya ng maayos na trabaho sa isang ospital bilang nurse. Hindi nagtagal, unti-unting napapansin ni Daisy ang kakaibang ugali ng kanyang asawa. Nagsimula na din ang mga away sa pagitan nilang dalawa dahil sa pera. Wala kasing trabaho si Richard pero kailangan niya ng pera para pangtusto sa kanyang mga anak. Bukod doon, napansin ni Daisy na madalas kausap ng kanyang asawa ang dati nitong karelasyon. Tingin ni Daisy, hindi lang sustento ang pinag-uusapan ng dalawa. Hanggang sa lumala ang alitan sa pagitan nilang dalawa.
Nagsimula na din sakta ni Richard si Daisy sa tuwing sila ay mag-aaway. Dumaan pa ang mga linggo at buwan, desidido na si Daisy na gusto na niyang hiwalayan si Richard. Kalagitnaan ng taong 2013, nagsimula na si Daisy na manghingi ng divorce mula sa kanyang asawa. Napuno na kasi ang Pinay dahil ginagastos na pala ni Richard ang mga perang kanyang pinaghihirapan. Ang pera ay ibinibigay naman ni Richard sa kanyang mga anak. Tila umasa na lang ang lalaki kay Daisy at hindi man lang naghanap ng sarili niyang trabaho. Pero ayaw pakawala ni Richard ang asawa niyang si Daisy dahil nakakakuha siya ng pera mula dito. Ayon naman kay Ramil, sa tuwing tatawag si Daisy sa kanila, nagsusumbong ito at sinasabi sa kanya na sinasabunutan siya umano ni Richard. Bukod doon, pinagbabantaan din umano ni Richard si Daisy na siya ay papatayin. Miski nga ang buong pamilya ni Daisy ay pinagbabantaan ni Richard kung siya ay iwan nito. Hindi pumayag si Richard sa hiwalayan na gusto ni Daisy dahil para sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang divorce. Katwiran ni Richard, ang mga magulang niya ay naghiwalay lang nang mamatay ang kanyang tatay. January 2014, naputol ang komunikasyon ni Ramil kay Daisy. Tinamaan kasi ang linya ng telepono sa kanilang probinsya nang manalasa ang bagyong Agaton. Wala tuloy silang idea kung ano ang nangyari kay Daisy noon. Sa kabilang banda, lumayas na pala si Daisy mula sa apartment na inuupahan nila ni Richard. Hindi na kasi niya matiis pa ang agresibong ugali ni Richard. Pero muli siyang sinuyo ni Richard kaya pumayag naman si Daisy na bumalik sa kanyang asawa. Ang pangyayari. January 10, 2014, bumalik na si Daisy sa kanilang bahay ni Richard. Doon ay muling kinausap ni Daisy ang kanyang asawa tungkol sa divorce. Subalit muling humindi si Richard. Tila naiinis at naririndi na si Richard tungkol sa pangungulit ng kanyang asawa tungkol sa divorce. Kaya naman isang masamang plano ang kanyang binuo. Wala na kasing maisip na ibang dahilan noon si Richard para mapatahimik ang kanyang asawa kundi patayin si Daisy. Nang oras ng krimen, nasa kusina si Daisy. Hindi niya namamalayang pumasok na pala si Richard at may kinuhang isang bagay. Maya-maya pa, habang nakatalikod si Daisy, bigla na lang siyang inatake ni Richard ng isang patalim. Sinubukan manglaban ni Daisy sa kanyang asawa, subalit nanaig ang lakas nito. Ilang beses pang inulit ni Richard ang pananakit kay Daisy, kaya makalipas ang ilang sandali, binawian ng buhay si Daisy. Matapos ang malagim na krimen, umakyat si Richard sa kanyang kwarto. Siya ay naglakad ng pabalik-balik at tila nag-iisip. Maya-maya pa, nagpunta siya sa banyo at nilabhan ang duguan niyang damit. Pagkatapos, nagawa pang maligo ni Richard at nagbihis. Bumaba si Richard ng kanilang bahay at naglakad palabas nang hindi man lang nagawang tingnan ang kanyang asawa. Nag-drive si Richard papunta sa isang police station. Nang nasa loob na ng station si Richard, sumigaw ito at sinabing sinaksak niya ang kanyang asawa hanggang sa ito ay mamatay. Dahil dito, agad na inaresto ng mga pulis si Richard. Itinuri din niya kung nasaan na si Daisy. Sinubukan pang iligtas si Daisy ng mga paramedics subalit sila ay bigo. Sa kabilang banda, hindi inakala ni Ramil na igigimbal sa kanila ang isang masamang balita mula Amerika, na si Daisy ay patay na. Labis na kalungkutan ang bumalot sa buong pamilya ni Daisy. Napalitan ito ng galit lalo't nalaman nilang si Richard pa ang pumatay kay Daisy. Sa interogasyon ng mga pulis, inamin ni Richard ang buong pangyayari. Hindi naman makapaniwala ang mga pulis sa mga detalyeng inilahad ni Richard. Animoy isang nababaliw na hayop daw si Richard nang ginawa nito ang krimen.
Ang higit na nakakabagabag ay walang bahid ng pagsisisi si Richard sa ginawa niya sa kanyang asawa. Agad na kinasuhan si Richard ng first-degree murder. At dahil siya ay may mga tinamuding mga sugat, dinala siya sa ospital para magamot at pagkatapos ay ikinulong. Hindi naman siya pinayagan na makapagpiyansa pa. Ilang buwan matapos mangyari ang krimen, nasunduri rin ng pamilya ni Daisy ang kanyang mga labi. Ito ay sa tulong ng mga kaibigan at mga taong nagboluntaryong nagbigay ng pera para maibiyahe ang labi ng Pinay pabalik sa Pilipinas. Ayon sa kanila, ilalaban nila ang kaso at gusto nilang makulong habang buhay si Richard para habang buhay niyang pagdusahan ang ginawa niyang krimen. Ang trial ng February 2014. Sa korte, si Richard ay nag-plead ng guilty sa kasong first-degree murder. Ayon kay Richard, ginawa niya iyon para hindi matuloy ang divorce na gusto ni Daisy. Dagdag pa ni Richard, kung mabibigyan siya ng pagkakataon, uulitin lang din niya ang ginawa niya kay Daisy. Nasa trial naman on ang mga kaibigan ni Daisy. Sa kanilang salaysay, namimiss na nila si Daisy dahil mabait ito at masipag. Gusto din nilang mapanagot si Richard sa kanyang mga ginawa. Makalipas ang ilang trial, napatunayan si Richard na guilty sa kaso laban sa kanya. Taong 2016, nang hatulan si Richard ng habang buhay na pagkakakulong para sa pagpatay niya sa asawang si Daisy. Masaya naman si Ramil at ang kanilang buong pamilya sa hatol kay Richard. Sa wakas ay nakuha na nila ang hustisya at tingin nila ay matatahimik na si Daisy. Para naman sa pangalawang kwento, isang Pinay nurse muli ang namatay sa kamay mismo ng kanyang minamahal. Ang pagkatuklas. July 25, 2014, nang madaling araw, natagpuan ng isang delivery boy ang katawan ng isang babae sa isang kalsada ng New Jersey sa Amerika. Agad siyang tumawag ng 911 at dumating naman ang mga pulis maging ang ambulansya. Sa kasamang palad, idineklara ng mga paramedics na ang babae ay wala ng buhay dahil sa mga pinsalang tinamo nito mula sa mga saksak. Mula sa mga personal na gamit nito, na-identify na ang babae ay kinilalang si Jennifer Bonco, isang Pinay. Pero sino nga ba ang gagawa nun kay Jennifer? Ano ang posibleng motibo nito? Ang babaeng biktima ay kinilalang si Jennifer Bonco, 41 years old. Si Jennifer ay may isang anak na babae mula sa dati niyang karelasyon. Siya ay nag-aral sa Colegio de San Agustin sa Bacolod City at kumuha ng kursong nursing. Makalipas ang ilang taon, nakapagtapos si Jennifer at piniling magtrabaho sa Amerika. Taong 2000 nang magpunta si Jennifer sa Amerika kasama ang kanyang anak. Siya ay nagtrabaho sa isang nursing home. Kalaunan, nagkaroon ng pangalawang anak si Jennifer na isa ding babae sa isang niyang naging karelasyon. Taong 2012 naman nang nakilala ni Jennifer sa ospital ang lalaki na si Kevin Ambrose, 52 years old. Naging malapit na magkaibigan sina Jennifer at Kevin. Hindi nagtagal, nahulog na ang loob nila sa isa't isa at nagkaroon ng relasyon. Tumira pa nga si Kevin sa bahay ni Jennifer kasama ang dalawang anak ng Pinay. Makikita naman na mahal ni Jennifer si Kevin. Nang dalawang unang taon ng kanilang relasyon, maayos naman ito. Subalit matapos nito, unti-unti nang lumabas ang masamang ugali ni Kevin. Naging siloso ito at kapag nag-aaway sila ni Jennifer, may pagkakataon pang nasasaktan niya si Jennifer. Hanggang sa ang pananakit ay tumindi at lalong lumala. Hindi naman maiwasan ng anak ni Jennifer na si Maria na mangialam sa away. Dahil dito, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Maria at Kevin. Kaya nakipag-break na si Jennifer sa lalaki. Nabigyan pa nga ang pamilya ni Jennifer ng restraining order laban kay Kevin.
Ngunit dahil sinuyo muli ni Kevin si Jennifer, nagkabalikan at nagkaayos silang muli. At kahit na nagkabalikan, hindi pa din inalis ni Kevin ang kanyang pagiging siloso at hindi din nawala ang hinala niya kay Jennifer na ito ay may ibang lalaki. Ang pangyayari. 2 oras bago ang krimen, sinama ni Kevin ang isang anak ni Jennifer na pangalanan na lang nating Ana para sunduin si Jennifer sa ospital. Habang nag-aantay kay Jennifer, bumaba ng kotse si Kevin at kinumpronta ang isang lalaki na katrabaho ni Jennifer. Tinanong ito ni Kevin kung may namamagitan ba sa kanilang dalawa. Nagulat ang lalaki sa tanong ni Kevin at sinabing wala silang relasyon ni Jennifer. Maya-maya pa, lumabas na si Jennifer mula sa kanyang trabaho at bago siya tuluyang sumakay sa kotse, nagtalo pa ang magkarelasyon dahil pinagbibintangan na naman ni Kevin si Jennifer na may kalaguyo. Habang nasa kotse at nagdadrive na pauwi si Kevin, isang away na naman ang nangyari. At dahil sa sobrang tensyon ng kanilang pag-aaway, hindi na natiis pa ni Jennifer ang maling akusasyon sa kanya ni Kevin. Kaya naman sinabi niya dito na maghihiwalay na silang dalawa. Halos 2 kanto na lang ang layo mula sa kanilang tinitiran nang inihinto ni Kevin ang sasakyan at biglang pinagsasasaksak si Jennifer. Nakuha namang makalabas ni Jennifer mula sa kotse at nakatakbo pa papalayo. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ng anak ni Jennifer. At matapos ang krimen, nagmaneho muli si Kevin papunta sa bahay ni Jennifer. Ibinaba niya ang anak ni Jennifer at saka tumakas. Maya-maya pa, narinig ni Maria ang kanyang kapatid na kumakatok sa kanilang bahay. Nang buksan niya ito, nagulat siyang may bakas ng dugo si Ana pero wala namang mga sugat. Doon na na-realize ni Maria na may nangyaring masama sa kanyang ina. Sinabi din ni Ana na nakita niya si Kevin na sinasaktan si Jennifer. Makalipas ang ilang sandali, sinundo si Maria ng mga pulis para ihatid sa kanya ang masamang balita na nangyari sa kanyang nanay. Napakasakit para kay Maria ang lahat na nangyari at ang inisip niya noon ay ang kapakanan ng kanilang magkakapatid. Isa lang ang nasa isip ni Maria kung sino ang posibleng gumawa ng krimen sa kanyang nanay. Walang iba kundi ang boyfriend nito na si Kevin. Ang pagkaaresto. Matapos ang krimen, umuwi pa si Kevin sa sarili nitong bahay, naligo at saka umalis muli. Siya ay dumiretso sa Tropicana Casino and Resort. Lingid sa kanyang kaalaman, sinusundan na pala siya ng mga pulis. July 26, 2014 nang naaresto na si Kevin. Kinasuhan si Kevin ng first-degree murder at ng 3 pang kaso at siya ay ikinulong habang naghihintay ng kanyang trial. Ang trial ng February 6, 2018. Nagsimula ang trial ni Kevin. Wala namang lumabas na balita kung nag-plead ba siya ng guilty or not guilty. Ipinakita ng prosecution ang mga ebidensya ng mga bakas ng dugo ni Jennifer sa katawan, damit at kotse ni Kevin. Ginamit din nilang ebidensya ang salaysay ng anak ni Jennifer na si Ana tungkol sa nakita niyang ginawa ni Kevin sa kanyang nanay. Dahil dito, napatunayang guilty si Kevin sa pagpatay kay Jennifer at 3 pang kaso laban sa kanya. February 15, 2018, hinatulan si Kevin ng habang buhay na pagkakakulong at may posibilidad lang siyang magkaroon ng parol matapos ang 30 years. Masaya ang buong pamilya ni Jennifer sa naging hatol kay Kevin. Matagal man ang inabot ay mabuti na lang at nabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at
Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!